Magandang araw sa inyo kaibigan. Ginawa ko itong channel na ito dahil may nag-request na ibahagi ko raw ang nakakakilabot na karanasan ng anak ng kaibigan ko. Tawagin na lang natin sa pangalang Jessa. Simulan ko na ang kwento. Magandang araw po, Tito Larry. Gusto ko pong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan ko noong bumisita kami sa Pilipinas. Dito ako ipinanganak at lumaki hanggang 11 years old bago kami lumipat sa Canada. Dahil doon, parang naiwan ko na rin ang lahat ng mga kwento tungkol sa multo at paranormal. Hindi kasi ganoon kaseryoso ang mga tao ron pagdating sa mga ganitong bagay. Pero matapos ang 7 taon sa Canada, nagdesisyon ang mama ko na umuwi kami ng Pilipinas para magbakasyon. Kahit matagal na akong wala, nakakausap ko pa rin ang ilan sa mga childhood friends ko na nandito pa rin sa Pilipinas. Marami na sa kanila ang may pamilya, kaya imbes na lumabas kami, inimbita ko na lang silang pumunta sa bahay namin para mag-lunch o dinner. Ang bahay namin sa Pilipinas ay kilala noon pa man bilang haunted house sa lugar namin. Pero dahil hindi na ako naniniwala sa multo, hindi ko yun pinapansin. Nakakapag-isa nga ako sa bahay ng ilang oras at wala naman akong nararamdamang kakaiba. Isa sa pinakamalapit kong kaibigan, nakakapanganak lang noon, ang pumayag bumisita. Ninang ako ng baby niya kaya sinabi kong isama niya ang anak niya. Sinabi ko rin kay Lola na pupunta ang kaibigan ko at nag-offer siyang pumunta sa palengke para bumili ng espesyal na lulutuin para sa amin. Nagpaiwan ako sa bahay para hindi na maghintay sa labas ang kaibigan ko kasama ang baby niya. Lalo na't kaming dalawa lang ni Lola ang nasa bahay noon. May iba kasing lakad ang mga kapatid ko. Dumating ang kaibigan ko mga 10 minuto matapos umalis si Lola. Tulog ang baby niya sa mga bisig niya. Sinabi kong pwede niyang ihiga muna ang baby sa isa sa mga kwarto para hindi maistorbo habang nagkukwentuhan kami. Pagkatapos niyang patulugin ang baby, bumalik kami sa sala para mag-usap. Pero pag upo niya, bigla rin siyang tumayo ulit habang nakatingin sa kusina. Maliit lang ang bahay namin. Kapag nasa sala ka, kita mo agad ang kusina at dining area. Sabi niya, pupuntahan ko muna ang lola mo para magpakilala. Sinabi ko, sige, pagbalik niya galing palengke. Napatingin siya sa akin nang nagtataka at tinanong, hindi ba nasa kusina mo yung lola mo ngayon? Parang tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Napatawa ako ng kinakabahan, iniisip na baka niloloko niya lang ako. Imposible, sabi ko. Kakaalis lang niya para mamalengke. Nag-iba ang itsura ng mukha niya at sinabi niya, sino yung babaeng maiksi ang buhok, nakaputing duster, na nakatayo sa kusina niyo? Maiksi ang buhok ng lola ko, pero matagal na silang hindi nagkikita ng kaibigan ko. Bigla akong nilamig. Humiling ako at sinabi, blue na duster ang suot ni Lola ngayon? At mag-isa lang ako rito kanina. Dahan-dahan kaming pumunta sa kusina para tingnan, pero walang tao roon. Habang pilit naming iniintindi ang nakita niya, bigla naming narinig ang iyak ng baby niya mula sa kwartong pinaglagyan namin. Gising na pala siya. Nagdesisyon kaming wag na lang pag-usapan iyon at nag-focus na lang kami sa baby. Pero sa totoo lang, habang pinapatahan namin ang baby, napansin ko na ayaw niyang tumingin sa may pintuan ng kwarto. Tuduiyak siya kanina, pero nang buhatin siya ng mama niya, bigla siyang natahimik habang nakatitig lang sa isang sulok. Baka nagugutom lang, sabi ng kaibigan ko, kahit halatang kinakabahan na rin siya. Tumango ako pero hindi ko maalis sa isip ko yung sinabi niya tungkol sa babaeng nakita niya sa kusina. Pagbalik namin sa sala, tahimik ang buong bahay. Yung tipong sobrang tahimik na parang may kulang. Wala yung usual na ingay ng mga tricycle sa labas o tahol ng aso sa kapitbahay. Para bang biglang bumigat yung hangin. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Lola, dala ang mga pinamili niya. Pagpasok niya pa lang, agad siyang napahinto.
Bakit parang may ibang tao rito? Tanong niya habang nakatingin sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ng kaibigan ko pero wala kaming naisagot. Tinanong siya ng kaibigan ko, "Nay, may kapatid po ba kayo o kamag-anak na kamukha nyo? Yung maiksi ang buhok at laging nakadaster?" Biglang namutla si Lola. Dahan-dahan niyang ibinaba yung dala niyang bayong bago siya umupo. "Teka," mahina niyang sabi, "ano bang nakita mo?" Kinuwento ng kaibigan ko ang babaeng nakita niya sa kusina. Nakatayo lang daw at nakatalikod. Akala pa nga raw niya si Lola dahil halos pareho ng katawan at buhok. Habang nagsasalita siya, napansin kong nanginginig na yung kamay ni Lola. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, tumingin siya sa akin. "Anak," sabi niya, "yung description niya, kamukha ng lola mo sa tuhod." Napakunot noo ako. "Ha? Pero patay na siya, di ba?" Tumango si Lola. Diyan siya namatay sa kusina. Parang biglang lumamig buong katawan ko. Ayon kay Lola, matagal na raw may nagpapakita sa bahay pero hindi niya sinasabi sa amin para hindi kami matakot. Madalas daw may nakakakita ng babaeng nakaputing duster malapit sa kusina, lalo na kapag may sanggol na nasa bahay. Biglang umiyak ulit yung baby, sobrang lakas this time. Paglingon namin sa kanya, nakaturo siya sa hallway papunta sa kusina. At doon, may nakita akong anino. Isang babae. Nakatayo lang. Hindi gumagalaw. At dahan-dahan, siyang lumingon sa amin. Pero ang pinaka nakakatakot, wala siyang mukha. Biglang namatay lahat ng ilaw sa bahay. Napasigaw yung kaibigan ko habang niyayakap yung baby niya. Ako naman, hindi makagalaw. Parang nanigas buong katawan ko habang nakatitig sa dilim ng kusina. Tapos may narinig kaming boses. Mahina. Matandang babae. Bantayan ang bata. Pagkabukas ulit ng ilaw, wala ng tao sa kusina. Pero simula noon, hindi na muling dinala ng kaibigan ko ang baby niya sa bahay namin. At hanggang ngayon, kapag umuwi ako sa Pilipinas at napapadaan ako sa kusina tuwing gabi, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa dilim. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga pamangkin. Naway nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Ngayon, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share sa video natin. Itutuloy ko po itong aking paggawa ng nakakakilabot na kwento. Naway suportaan ninyo ako. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.